Yo, mega love shoutout sa ating mga kaiskonyan dyan ha. Ayan, may tatalakayin tayo ngayon. Maganda-ganda to. Alam nyo ba kung bakit? Kung napapansin nyo, pawala na ng pawala ang mga kakampi ni Mayora. Ito napansin ko lang. Alam nyo, kung titignan nyo, si Vice Mayor Yul parang hindi na focus sa pwesto na tinatakbo niya bilang Vice Mayor ng Maynila. Alam niyo naman, Vice Mayor tinatakbo niya. Nakalaban ngayon ni Chi Atienza o ni Vice Chi Atienza. Alam niyo ba, parang tingin ko ang focus na ni Vice Mayor Yul, kasalukuyang Vice Mayor Yul, ang One Pinoy party list niya na lang. Pansinin niyo lang. Kasi parang ang nangyayari tanggap na ni Vice Yul, yung pagkatalo niya. Yun yung pansin ko lang. Hindi naman tayo sigurado ron. Hindi naman natin nakakausap si Vice Yul, di ba? Parang yun na yung nangyayari. Tanggap na ni Vice Yul. So, pukusan ko na lang yung One Pinoy ko. Kung pupukusan ko yung One Pinoy ko, if ever manalo ang One Pinoy, representative pa rin siya o congressman pa rin siya, di ba? Nasa win-win situation. Kita nyo, hindi natin nakikita na bumabakbak si Yul kay Yorme. Although sabihin na natin, nasa Asenso Manileño pa rin siya. At ang kapatid niya na si konsehal at tumatakbong congressman na si Apple Nieto, nasa Yorme's Choice naman na tumatakbong congressman ng Distrito 3. Alam nyo naman, napakalakas din ni Apple Nieto. Number 1 na konsehal sa Distrito 3. At ngayon tumatakbong congressman sa Distrito 3. Kung titignan mo ang senaryo, kung titignan mo ang mga nangyayari, parang lahat bumapabor lahat yan kay Isko. O pumapabor lahat yan kay Yorme. Ngayon, kasi tayo, kampante na tayo na si Yorme, sure win na yan. Wala, talo yan. Kahit saan distrito mo tignan, di ba? 80% siya ang gusto ng tao, siya ang gusto ng Manileño. Ngayon, kung hindi na napupukusan ni Vice Yul yung pagiging Vice Mayor, ang pagtakbo niya bilang Vice Mayor ng Maynila, pwede tayong medyo kumampante na si Vice Chi Atienza sure win na bilang Vice Mayor ng Maynila. Jigi. So, kamot ulo na naman yung mga tao sa kabila. Kamot ulo na naman yan. At yan yung pinupunto ko. Alam nyo ginagawa, ito bali-balita ko lang. May tumitira daw na troll account o dummy account sa FB kay Vice Chi. Yun na lang yung ano nila kasi hindi naman ganong maingay na mananalo pa si Vice Yul. Ang talagang putok na putok ngayon si Vice Chi Atienza, na kung titignan mo, troll account na lang ang bumabakbak sa kanya, unlike Yorme Isko na talagang binabakbakan kahit alam nilang talo na sila. Isipin nyo kung tanggap na ni Yul Serbo Nieto yung pagkatalo niya, di ba? Sure win na tayo dahil wala naman ibang mabigat na makakabangga si Vice Chi Atienza. Walang ibang mabigat na makakabangga si Vice Chi Atienza. Alam nila ang karisma ng Isko Moreno. Ito real talkan tayo. Pumasok ka pa lang bilang kapartido o bilang Yorme's Choice, mapasok ka pa lang doon sa grupo na yon o sa partido na yon, 50% na o 50-50 ka na kagad. At tulad niya ni Vice Chi. Pagkapasok pa lang ni Vice Chi bilang Vice Mayor o kapartido o katandem ni Isko Moreno, 50-50 na kagad ang lakad niyan. Ngayon, gagalaw pa ang Vice Chi. Kikilos pa yan kay Vice Chi Atienza para makita ng tao kung ano plataforma niya at kung anong kaya niyang magawa. Nadadagdagan pa yun.
'Di ba? Yung 50% na porsyento ni yung porsyento ni Mayor ni Vice G na 50%, galing na kagad kay Isko 'yun. Ngayon, para madagdagan yung 50% na 'yon, tatrabahuhin mo na lang, gagalawan mo na lang, which is yun yung ginagawa ni Vice G. Tinatrabaho niya na lang, ginagalawan niya na lang. Aminin nyo man o hindi, walang ingay si Vice Mayor Yul si Vice Mayor Yul Serbo Nieto. Wala. Sabihin na natin nandun pa rin siya sa Asenso Manileño. Sabihin na natin nandun siya. Pero hindi niya na ganong ginagalawan. Hindi niya na ganong ginagalawan. May balita pa nga pero eto, totoo raw nangyari. Sabi ko nga sa inyo, nilapagan ni Yul Serbo ang kampanya ng Yorme's Choice, kung saan ang inangat ni Yul Serbo, hindi nga lang naka-mainstream. Ang inangat ni Yul Serbo is yung kapatid niya. Ultimo, ang kapatid niya na si Apple Nieto, good terms sila ni Vice G Atienza. So kung titignan mo ang laro o kung titignan mo ang mga nangyayari, hindi ko alam kung nakapag-usap or kung ano, wala tayong alam dyan. Pero sa tingin ko naman, nakapag-usap na siguro yung magkapatid o yung magkuya na, kuya, tanggapin mo na, hirap talagang kalaban si Yorme. Kuya, tanggapin mo na. Iba talaga ang karisma ni Yorme. Pukusan mo na lang yung One Pinoy mo. At least pag nagkataon, manalo ka dyan. Parehas tayong tawag nito, parehas tayong congressman. So win-win situation pa rin. Syempre, sabi ko nga sa inyo, ang Apple Nieto, pag napasok yan at nanalo yan, hindi naman pwedeng hindi niya arborin yung kuya niya kay Yorme Isko. Aarborin yan ni Yorme Isko. Ay, ni Apple Nieto kay Yorme Isko. So, win-win situation tayo. Di ba? Wala na yan. Ang pinaglalabanan na lang natin is yung mga congressman at konsehal. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, iba ang karismang Isko. Ang karismang Isko, dumikit ka pa lang sa kanya, bibigyan ka na kagad niya ng 50%. Ngayon, para maging 80% o 100% na mananalo ka, tatrabahuhin mo na lang. Which is kahit na mga si Isko, sure win eh. Nakita nyo naman, kahit sure win na si Yorme Isko, nagtatrabaho pa rin, gumagalaw pa rin. Hindi siya nagpapakampante at hindi niya pinaparamdam sa tao na sure win siya. Kasi etong tagumpay na to, gustong ipakita ni Yorme Isko na pinagpaguran niya pa rin. Although wala nang pagkatalo to, pinagpaguran niya pa rin. Hindi niya basta-basta kinukuha ang isang bagay, pinagpapaguran niya, unlike ni ate. Kita mo si ate, ala lang, sumba-sumba lang, paikot-ikot lang sa Maynila. Di ba? Tatotohanan lang tayo. Kaya yung mga congressman na yan na nakapartido kay Isko, advice ko lang, sipagan nyo na lang. Sure win na yan eh. Sino-sino ba yung mga congressman natin? District 1, Kong Ernix, sure yan, wala nang pagkatalo yan, incumbent yan. District 2, Carlo Lopez, nakailang termo ni rin yan, kilala na ng District 2 yan. Nadikit pa kay Isko, diba? Si Valeriano, kaya lang naman nanalo yan dahil nadikit siya kay Isko eh. Si Lopez, bukod sa nadikit kay Isko, kilala na ng Distrito 2. Apple Nieto, District 3, number 1 konsyal, nadikit pa kay Isko. Anong mangyayari kay Chihuahua? JTB, hindi ganong maingay yung kalaban ni JTB, di bumabakbak kay Isko, medyo magulang. Nakita nyo naman kung paano makipagbardagulang kay Yul Serbo nung nakaraan sa konseho yan. Amado Bagaching, veteranong kongresista o politiko dito sa Distrito 5. Sure win na rin yan. Joey Uy, na kung saan tumatakbong congressman, balita ko pantay na o lumalamang na ng konti.
Pag yan nilapagan ni Yorme Isko ng halala ng 45 days, local 45 days, wala na yan, kamot ulo na yan sigurang. Maghihingalo na yan. Baka yan pa ang kasi sasama ng loob. Dahil di mananalo, di ba? Ang ganda ng pwesto nila ngayon eh. Well, kayo mag-isip mga kaisko niya na ito, idea lang naman to. Sabi ko, pwede naman magbago. Pero syempre, lahat yan nakadepende sa galaw ni Yorme Isko at galaw ng mga kumakampanya kasama niya. Abangan natin. Maraming salamat mga kaisko niyan. Manila, God first.